Another payday sa farm. Dalawang client ang bumisita sa farm. Part 2 ito ng payday kasi tatlong client ang meron tayo para sa batch 30. E di extended ang favorite day natin at syempre, mga bagong mga off-duty ulit yung meet natin. Kailangan mo kasi magpalit ng inuman nila umaga at hapon po. Kung nung last time, nag-deliver tayo ng mga manok natin, ngayon, dalawang buyer ang pumunta sa farm. Sabi ko nga sa kanila, hindi lang sobrang ganda dito sa farm dahil nga tuyong-tuyo pa rin. Nag-prepare kami ng lalagyan ng ating mga manok, mga karton. Binubutasan namin para sa ventilation at ng rice hull. Kailangan mabilisan ang galaw at napakainit talaga ngayon. Sobra. Dapat pagkakarga, on the move na kaagad sina sir at ma'am para may ventilation na. At ang maganda, Sir, good morning po. Jeremy po. Good morning. Kayo po Sir Alex. Wife ko, Jocelyn. di lang isa ang buyer ngayon, kundi dalawa. Nagpang-abot pa. Exciting to, pero medyo nakaka-pressure. Pero okay lang yan, willing to wait naman daw sila. Isununod na namin i-prepare ang mga crates ni na sir. Fruit crates naman ang dala nila. Pwede to, napakalakas ng ventilation. Siguro dalawang kasya lang sa isang crate. Tatlo kung kailangan talaga. Isa rin ito sa mga bagay na importante sa pagbabiyahe ng live animals. Yung sapat na ventilation. Kapag masyadong mainit at kulob ang lalagyan, mabilis silang ma-stress at pwede makaapekto sa kondisyon nila pagdating sa destination. Kaya hindi lang basta maikarga ang malaga, kundi maikarga sila ng tama. Maliit na detalye lang ito, pero malaking bagay para sa kapakanan ng mga alaga natin. Ganyan talaga sa farming. Bawat maliit na effort, may malaking epekto sa huli. Nagsimula na kami manghuli ng mga manok. Talagang pinili namin ang area na malilim kahit paano. Kawawa naman ang mga manok kung mabibilit sa init. Madidehydrate, mahaba pa ang biyahe nila. Kaya mas mabuti na ang sure. Nagsimula na kami magkarga. Si sir ay sanay sa mga manok, kaya kilatis na kilatis. Mas gusto ko yan. Kumbaga sa bibili ng kotse, may mekaniko na mag-check. Mas okay yan para sure both side na okay ang mga manok. After magpake ng sa unang buyer, pinagsabay ko na ang explanation ng mga do's and don'ts at mga reminders para isahan na. Para hindi po tayo magastos sa pinapainom po sa kanila. Pag tubig, okay lang po na yung waterer. Pero pag yung may kahalo na vitamins, i-estimate po natin siya na as in yung sakto lang. Kasi hindi po natin pwedeng ipaubo sa kanila kahit maghapon na. Kailangan mo kasi magpalit ng inuman nila umaga at hapon po. Kasi kailangan na rin makabiyahe ni na ma'am para tuloy-tuloy ang ventilation ng mga manok na nasa kahon na. Nakakatuwa na after 30 batches, palagi pa rin nasa-sold out ang ating produkto. Marami pa rin nagtitiwala sa atin kasi nga nakikita ng mga off-duty natin kung paano natin alagaan ang ating mga manok. Pastured way. At actually, ang ating batch 31, currently ay reserve na rin. Pero naghihinay-hinay kasi kami dahil nga palipat na kami sa bagong farm at medyo mas maliit ang area natin doon. Kaya mas limited din ang magiging alaga at galaw. Pero ganun pa man, for sure, magkakaroon pa rin tayo ng mga alaga. Sino excited din? Sa batch 32? Comment kayo sa baba. Yun lang. Peace.